Okay? Now, kung ito po ay first time nyo, ang series po natin for last month hanggang sa next week, ano po, ay tungkol sa I am. Sabihin nga natin, I am. Ito po, nagpakilala si Jesus bilang I am, and then meron pong mga pagpapakilala siya. 7 po ito, and this is the 6th week. So kung hindi nyo po ito nasundan, pwede nyo pong tignan sa live natin, or sa YouTube na account natin. Pwede nyo pong sundan itong I am natin na series, dahil ito po ay maganda, mahalaga, at alam kong makakatulong ito sa bawat isa sa atin. Sino pong mas nakikilala niya si Lord ngayon? Amen? Now, unang I am na pagpapakilala po ni Lord, ang sabi niya, He is the bread of life. Ibig sabihin, kung meron pong pagkain, sino nag-almusal na dito? No? Yung iba di pa nag-almusal? Sino babawi ng tanghali sa pagkain nila? No? Alam niyo po, pag sinabing bread, ito po yung pagkain na kung saan nagpapanatili sa ating pisikal na pangatawan para mabuhay tayo sa mga susunod na araw, sa kinabukasan, o sa pang-pisikal po nating katawan. Pero si Jesus, sabi niya, I am the bread of life. Hindi literally na kung saan kakainin si Jesus, hindi po tayo cannibal dito, but in a sense na kung saan kapag si Jesus tinanggap natin sa ating buhay, meron po tayong buhay na kung saan maglalast, hindi physically pero eternally, spiritually. Amen? Kaya if we accept Jesus sa ating buhay, alam niyo po, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Now, ang next mo na pagpapakilala ni Jesus, ang sabi niya, He is the light of the world. And lagi ko po itong sinasabi na ang essential po talaga ng ilaw sa ating mga buhay. And mahirap din po mamuhay talaga na walang nakikita. O nabubuhay ka sa dilim. No? Try mo na lang. Again, ngayon, wag po tayo KJ, lahat tayo pumikit. Okay? Then try mo i-high five yung katabi mo. Di ba? Try mo. Sige. Oh, yung iba, nakikiramdam, di ba? May isa, nasampal pa yung katabi niya ng di oras, di ba? Kung makikita natin, yung light is a daily necessity para makita natin, madadapa ba tayo? Tayo ba ay pupunta sa ganitong lugar? Ito ba yung tamang gawin? And si Jesus po yung nagdadirect ng ating mga buhay. Now, ang third po na I am is, sabi niya, I am the door. Ako yung pinto. And ang pintuan, syempre anong ginagawa nito? Ito yung pagpasok at paglabas natin. Now, siya po yung may hawak ng opportunity ng ating buhay. And at times, mapilit tayo. No? At times, hindi tayo, Lord, let your will be done. Let my will be done. Minsan nakasarado yung pinto, pinipilit nating buksan, kaya tuloy napapahamak ang marami sa atin. And at times, dahil minsan may mga sinasaradong pinto, si Lord gusto naman nating buksan, hindi talaga nagiging maganda ang kinalalagyan ng buhay natin. Pero kapag sinunod natin kung kailan niya binuksan ang pinto sa ating buhay, sinunod natin ito for sure, amen? May gagawin si Lord sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, may gagawin si Lord sa buhay mo. And then, fourth po na pagpapakilala ni Jesus, ang sabi niya, I am the good shepherd. Now, ang shepherd po, ibig sabihin, He is willing to die for you and me. Ang mga sheep, we are likened, lahat po ng sumusunod kay Jesus, sa sheep. And hindi po tayo katulad ng aso na tumatahol or lumalaban. Yun, hindi tayo aso, hindi tayo pusa. No? Kapag halimbawa nagkaroon ka ng alagang aso at pusa, sino may mga ganun sa bahay, no? Di ba, ang ginagawa nila kapag merong bisita o hindi kilalang tao, ang ginagawa nila? Tumatahol o kaya nangangalmot, di ba? Ang sheep po, iba. No? Hindi sila lumalaban. Sila yung pinoprotektahan. Kaya, tingnan nyo, bakit may cross?
Bakit si Jesus namatay sa cross so that you and me, mga kapatid, tayo ay maprotektahan. Amen? Dahil yung next na pagpapakilala niya, tignan niyo po He is the resurrection and the life. Siya po yung pag-asa natin. In one way or another, darating po sa buhay natin na magkakaroon ng kamatayan. And isa sa mga saddest points ng buhay natin, pag nagkaroon ng kamatayan sa family, di ba? Nagkaroon ng kamatayan or paghihiwalay sa mga taong mahal natin sa buhay. Pero ang pangako ni Jesus, may pag-asa sa akin. Amen? At ngayon po, nagpakilala si Jesus, sabi niya, I am, next slide, the way, truth, and life. Sa Tagalog po, ang daan, katotohanan, at ang buhay. Now, ito pong sermon natin ngayon, magsisenter po ito sa Book of John chapter 14. And dito sa Book of John chapter 14, kausap po ni Jesus yung mga disciples niya. And at this very moment, may mga questions din po yung mga disciples niya dahil ito na ngayon si Jesus, sinasabi niyang malapit na siyang umalis. No? And sinasabihan niya na huwag mag-alala yung mga disciples niya. Remember po, for 3 to 3.5 years, umaasa itong mga disciples niya, iniwan ng mga disciples niya yung mga trabaho nila, no? And they decided to follow Jesus. Pag nawala na yung source ng sustento mo sa buhay, yung inaasahan mo, kamusta na po ang buhay mo? No? Pwedeng lagi ka na lang stressed, ang hirap makatulog. Pero alam niyo po, si Jesus, ang sabi niya ngayon, in John chapter 14 verse 1, sabay-sabay nating basahin, sinabi ni Jesus sa mga disciples, huwag kayong mag-worry. Manalig kayo sa Diyos at sa akin. Maraming kwarto sa bahay ng tatay ko. Mauuna ako doon para i-ready ang lugar nyo. Hindi ko to sasabihin kung hindi totoo. Now, tignan nyo po bago yung magsabi si Jesus tungkol sa pupuntahan niya at sa anong gagawin niya na next, ang sabi niya, huwag kayong balikan natin. Okay, sabi niya, huwag kayong mag-worry. Sabi sa katabi mo, huwag kang mag-worry. Ang tanong ko po saan ba tayo nag-worry? Sa nakaraan o sa inaharap? Sa inaharap. Now, kung titignan natin ngayon, ang mga disciples, hindi po sila iba sa atin. Kung tayo rin nag-worry sa inaharap, for sure yung mga disciples din ni Jesus nag-worry sa inaharap. Kaya niya sinabi to, huwag kayong mag-worry. Ang sabi niya, manalig kayo sa Diyos. Pananalig po, hindi ito paniniwala. Okay? Pananalig ay pagtitiwala. Kung paano po na kung saan meron kang precious na bagay sa buhay mo, kaya mong ipagkatiwala sa isang tao. Ganon din ang ating buhay. Kailangan matuto tayong ipagkatiwala sa Diyos ito. And it is hard for all of us. No? Dahil bakit? Gusto natin may safety and security tayo. Pero the thing is, hindi ganun kumilos ang Diyos. And ang gusto niya sa atin, magkaroon tayo ng faith na, Lord, sige, hindi ko alam yung nangyayari ngayon, pero Lord, hayaan ko kumilos ka sa buhay ko. Lord, parang wala sa plano ko, yung plano mo, kasi iba ang kalendaryo mo, Lord, pero sige, susundan kita, Lord. Now, ito yung assurance na sinabi niya. Sabi niya, maraming kwarto sa bahay ng tatay ko. And what's that? Nagpe-prepare siya ng place for all of us. Dahil katulad ng nakaraang sermon natin, ang pagpapakilala niya po is that He is the resurrection and the life. No? Merong heaven. As much as there is hell. Bakit po kaya sa napakaraming mga relihiyon at paniniwala ng mga tao, bakit kaya nag-iisip tayo ng kapalit ng lahat ng ginagawa natin? Inward, sa loob-loob mo, alam mo, pag masama yung ginawa mo, may masama ring mangyayari sa'yo. Pag mabuti ang ginawa mo, may mabuting mangyayari sa'yo.
Now, alam natin ito deep inside of us, pero alam din natin na marami tayong nagagawang di magagandang mga bagay at hindi po ito makakapantay dun sa nais ng Diyos na gawin natin. Kaya ang sabi ni Jesus, manalig kayo sa Diyos at sa akin. And may pag-asa ang buhay ng bawat isa sa atin. Ang sabi niya ngayon, verse 3, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. Pag na-ready ko na ito, babalik ako para isama ko kayo. Tapos, magkakasama na tayo sa lugar kung nasaan ako. Alam nyo ang daan kung saan ako pupunta. Tignan nyo po, no? Yung take note, yung tapos magkakasama na tayo sa lugar kung nasaan ako. Alam nyo po, ang heaven or eternal life, it is a place na kung saan hindi po puro ulap. Okay? Hindi po siya puro puti lang na nakikita natin sa depiction ng TV, ng Hollywood, no? Ng showbiz, mga ganyan. Hindi po ganoon ang langit. It is a place where God is. It is a place where fullness of life is. Ano ang sinasabing masayang kulay? Puti ho ba? Hindi, tanongin ko ho kayo. Puti ho ba ang masayang kulay? Kasi kung masayang kulay ang puti, bakit kaya kapag halimbawa may namatayan? Di ba? Ba't kaya puti ang ginagamit madalas? Ang masayang mga kulay ay, alam natin, yung mga makukulay talaga, light colors. Di ba? Mga talagang nakakaano, no? But the thing is, makikita ho natin ngayon, ang place na pupuntahan natin, hindi po puro puti lang. Actually, in the Bible, it says sa Book of Revelation, na kung saan yung streets daw ay parang ginto. No? Or ginto talaga, yung street. Now, di ba yung ginto lang dito, mga sinasabit dito, nandito sa ano. Pero just imagine, lalakaran mo, ginto. Anong kulay ba ng ginto? Puti ba? Hindi. Kulay ng ginto, gold. Ang galing niyo po talaga. Ang galing, ang galing. Tingnan nyo ngayon, Ito ngayon, yung plano ni Lord sa atin. Alam nyo ang daan kung saan ako pupunta. Pero katulad ng bawat isa sa atin, meron din naman po sa mga disciples ni Jesus ang nagtatanong. Sabi ni Thomas sa kanya, verse 5, Lord, di po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan papunta doon? So, nagbibigay na ng glimpse si Jesus sa mga disciples niya. Na iiwan niya na sila. And sabi ni Thomas, Lord, hindi po namin alam saan ba kayo pupunta. Ano ba yung lugar na yun? No? Paano namin malalaman ang daan papunta doon? And ngayon si Jesus po ang nagsalita. Next slide. Sabay-sabay nating basahin. Okay. Now, ito ngayon ang sinagot ni Jesus. Ano yon? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
ang mga kailangan nating kasagutan sa mga biggest questions o greatest questions na meron tayo sa ating buhay, kung ano nga ba ang hinaharap, ay ano daw ang sagot ni Jesus? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At ngayon pong umagang ito, aalamin natin kung ano nga ba po, mga kapatid, ang mensahe ni Jesus bilang the way, the truth, and the life. Sino excited malaman yon? Amen? Now, point number 1, sabi ni Jesus, ako ang daan. Now, makikita po natin ngayon ang interpretation nito ni Jesus pagdating sa mga sumusunod na verses. Ano ibig sabihin ba na siya yung daan? Ano? Sabi niya ngayong kilala niyo na ako, makikilala niyo na rin ang tatay ko. Simula ngayon, kilala niyo na siya at nakita niyo na siya. Tingnan niyo po ang sabi na to ni Jesus, no? Ngayon daw, kilala niyo na ng mga disciples ang tatay ni Jesus. Sino bang tatay ni Jesus? Si Joseph? Remember, si Jesus, he was not born of Joseph and Mary, but by the Holy Spirit. Na mula sa Diyos, na kung saan kinonceive lang siya ni Mary. And the thing is, ngayon, ang sabi ni Jesus, makikilala nyo na rin ang tatay ko. Wala pa yung kilala nyo na rin ang tatay ko. Anong sabi niya? Makikilala nyo na rin. Bakit kaya sinabi ni Jesus na makikilala nyo na rin ang tatay ko? Because every one of us, mga kapatid, kapag tayo pumasok sa tahanan ng Diyos, kailangan matuwid tayo. Pero hindi nga magagawa ng isang tao lang ang bagay na yon. May requirement kapag papasok ka sa presensya ng Diyos. Kailangan ikaw ay matuwid. Ikaw ay banal. Ngayon, kung titignan natin ngayon, bakit sinabi ni Jesus na makikilala nyo na rin ang tatay ko? Simula ngayon, sabi niya, kilala nyo na siya at nakita nyo na siya. Bakit niya sinasabi itong mga bagay na to? Dahil po, kung titignan na lang ho natin, kahit ho anong gawin natin sa ating bahay, sino ditong may bahay o may tinitirhan, sige po, taas kamay, no? Tignan nyo ho. Kung may isang taong kumatok sa bahay nyo, sinilip nyo, ano ba yan, Shopee? Diba? Kung hindi yun Shopee at hindi mo alam yung motibo niya, papapasukin mo ba? Papapasukin mo? Hindi. Pero kung yung anak mo, sabi niya, Pa, Ma, meron ako dito, kaibigan. Papapasukin mo ba yung kaibigan niya o hindi? Kaya we are friends of God. Nakuha nyo? We have ngayon the same na kung saan makikilala na natin, not because of who we are, but who Jesus is. Makikilala na natin ang Diyos. Hindi dahil sa ating mga sarili, because of Jesus. Kaya ngayon si Philip nagtanong, sabi niya, Lord, ipakita niyo po sa amin ang Ama. Yun po ang kailangan namin. Kailangan makita talaga namin si God in His whole being. Now, alam niyo po, dito ngayon tayo po magkakaroon ng medyo doctrinal. Okay? Now, ngayon sabi, next slide. Next slide please. Ayan. Sabi niya, ang tagal niyo na akong kasama, Philip. Pero, di mo pa rin ako kilala. Kung nakita mo na ako, nakita mo na rin ang Ama. Bakit mo nasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Verse 10, tingnan niyo po ang sabi niya, di ka ba naniniwala na nasa Ama ako at nasa akin ang Ama? Hindi galing sa akin ang mga sinasabi ko sa inyo. Ang Ama na nasa akin ang gumagawa ng trabaho niya. Now,
many of us will mistake na kung saan, okay, si Jesus ay hindi God. Siya ay tao lang at or lesser God siya. Yun ang tingin po ng iba. Pero dito po ngayon makikita natin yung concept of, next slide, the Trinity. Okay? Ibig sabihin po ng Trinity, tri-unity. Alam niyo po, hindi po pwede na masabi nating unity ang isang bagay kung ang tingin nila ay hindi pantay-pantay sa isa't isa. Tama ba, mga kapatid? Kung pantay sa isa't isa ang tingin natin, ano mangyayari? Merong unity. Hindi pwedeng maging unity na isa lang yung nagsasalita tapos gawa na lang ng gawa. Yung nasa baba. Na hindi pwedeng makapagsalita yung nasa baba sa nasa taas. Hindi pwede yun. Kailangan maging pantay ang tingin nila sa isa't isa. Kung bakit po ngayon sinasabi na there is one God. Yung one in the Bible, particularly sa Old Testament, in the book of Deuteronomy, hindi na po natin papakita. Ang one po na ibig sabihin nun, in its word, ekad. Sabihin nga natin, ekad. Meaning po, actually, alam niyo yung grapes? Sino kumakain ng grapes dito? Okay? Ang grapes ay ano? Vine, fruit of the vine. Tapos, di ba marami siyang sanga? Then maraming, pero isa lang siya, isang buwig. Ganon po ang ibig sabihin ng ekad. Unity. Kung bakit din ngayon na nabanggit in other verses, katulad sa book of Genesis, na ang husband and wife is now one. Paano magkakaroon ng unity kung isa nga lang? United ako. Merong tatlo. Pero isa lang talaga sila in a spiritual sense din and sa nature nila. Now, hindi po natin magagrasp ito basta-basta because we are trying to make sense of God. Kailangan ma-recognize muna natin na hindi tayo Diyos para isipin ano nga ba ang Diyos. Kasi kung kaya po nating i-back si God, for sure God na tayo. Kung kaya nating i-comprehend si God, then we are God. But the thing is, the Bible is making sense that the Father po, hindi siya yung Son. No? Ang Son, hindi siya yung Holy Spirit. Ang Holy Spirit, hindi siya yung Father. Pero, ang Father ay God, si God. The Son is si God. And ang Holy Spirit ay si God. One nature, the God. What makes God God? Siya yun. Hindi po tatlo ang Diyos natin. Isa lang ang Diyos. Nakuha natin? Isa sila in mind, in power, lahat ng naisip natin, what makes God God, siya yun. Nakuha natin? Now, kaya hindi natin ito ma-comprehend, kasi bakit? Tinatry po natin i-comprehend si God na isang spirit na parang tao. Ano ho ba ang spirito at physical? Di ba? Magkaiba ho yun na realm. Magkaibang realm, ang spiritual realm at the physical. Biruin niyo po, si Jesus nung nagpalayas ng demonyo sa Gadarene demoniac, ilan daw sila? Sabi, legion kami. Ibig sabihin, 5,000 to 6,000. Sa isang tao, pwedeng, ilan daw? 5,000 to 6,000 na demonyo pala. So, makikita natin, paano nagkasya yun? Di ba? Paano nagkasya yun sa katawan ng isang tao? Iba ho kasi yung realm ng spiritual and the physical.
Kaya hindi natin magets that God is one, though three in person, kasi iniisip natin si God parang physical being. Yun ang iniisip natin. Amen? Pero kailangan natin mag-grasp siya in a spiritual sense muna. Para mag-make sense sa atin tong bagay na ito. Kasi hindi mo pwedeng sagutin yung Pilipino na question ng mathematical equation. Nakuha niyo po ba ako? Hindi mo pwedeng sagutin na sino ang bayani ng Pilipinas, tas may mathematical equation ka. Magkaiba silang discipline. And we are trying ngayon, kaya ang tingin ng iba, marami daw Diyos. Yung tingin ng iba, isa lang ang Diyos, si Jesus, mababa, Holy Spirit, Spirito lang, no? Kasi, tinatry natin na i-grasp si God in a physical sense. But remember, God is a spirit. Okay? Now, sabi po ni Billy Graham, ito po, tinagalog ko na lang po, ginamit ko po ang Google Translate. Pero in English po ito. Sabi niya, ang Diyos ay hindi gawa ng mga atom o molecules. Hindi siya bahagi ng nilikhang mundo. Siya ay umiiral sa isang ganap na naiibang kaharian. Sa anumang paraan. Siya ay higit na dakila kaysa sa material na mundo, na isang dahilan kung bakit hindi tayo dapat sumamba sa mga idolo o kalikasan. Hindi natin dapat subukang ikulong siya sa isang lugar o magpinta ng isang haka-haka na larawan tungkol sa kanya o limitahan siya sa isang paraan ng paggawa ng mga bagay. Hindi natin maaaring lagyan ng limitasyon ang kanyang kapangyarihan. Kaya, pwede bang si God at triune God? Yes. Kasi di natin siya pwedeng limitahan. And yun talaga rin po yung pagkakakilala rin ng mga tao sa Bible. Some is calling the Father, some is calling the Spirit, di ba? And makikita natin, throughout the Bible, there is this Father, Son, and Spirit figures. No? Now, next, sabi niya ngayon, yung verse muna, John chapter 14, verse 11. Nandiyan ba? Ayan. Sabi niya, maniwala kayo sa sinasabi ko na nasa Ama ako, at nasa akin ang Ama. Next slide, yung picture. Now, alam niyo po, napakaganda nitong Trinity dahil bakit? Hindi po tao ang umabot sa atin. Diyos. Nakuha ho natin? Diyos ho ang umabot sa iyo at sa akin. Hindi natin kayang abutin siya dahil sa mga kasalanan natin, pagkukulang natin, di magaganda nating nagagawa, kahit pilitin nating abutin siya, hindi natin siya kayang abutin. Pero si Lord po, through Jesus Christ, ang umabot sa iyo at sa akin. Kaya tignan niyo po, next slide. Sabi sa John chapter 1, verse 1. Tignan niyo po, anong sabi? In the beginning was the Word. So, and the Word was, ano sabi? With God, and the Word was. Now, at times, nagkakaroon ng confusion sa next line. And the Word was with God. Oops, hindi pa tayo naka-next. Yan, no? Sabi, and the Word was with God. Akala nila, teka, magkaiba si Jesus at si God. Pero, sinasabi lang ni John yung distinction based dun sa gustong iparating na message ni John na hindi ang Father ang Son. Nakuha natin?
So ito, ang tanong ko. In the beginning, sino? God o ang Word? So, si God, ano siya? Kung hindi siya simula, is He God? Na-confuse kayo ngayon, di ba? Makikita natin, yung last line ngayon, yun yung basis. And the Word was hard to comprehend, pero makikita natin, in the beginning was God, kasama na yung Word doon talaga. The triune. Kaya, pagdating po sa book of Genesis, in the beginning, God created the heavens and the earth. Yung word po na ginamit sa God ay Elohim. Sabihin nga natin, Elohim. Yung Elohim po, yung pluralistic ng God, nasa word na Elohim. Ibig sabihin ho, marami. Two or more. Now, yung pluralistic na yun, nasa isang singular term. Ano yung Elohim? God. In the beginning, God. Kaya, ito yung tinatawag talagang Trinity. There is no conflict about it. Kailangan lang natin intindihin maigi in a spiritual sense muna, and then at saka natin ilapat ng maigi. Sinong nalinawan ngayon po? Amen? Next slide. Tingnan niyo po. Anong sabi? And the Word became flesh and dwelt among us. That word, hindi po flesh na naging God. Anong sabi? The Word became flesh. That spirit being, that God, si God mismo, nagkatawang tao. So hindi siya tao sa simula. He is what? God. Hindi na wala yung pagka-Diyos niya. Kasi bakit? Tignan nyo, no? And we have seen His glory. Glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Kaya kung makikita natin ngayon, ito po yun. The Word became flesh. Si Jesus. Hindi po siya tao lang, Diyos din siya. Na umabot sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi mo sa katabi mo, inabot ka rin ni Lord. Sa kabila naman, inabot ka ni Lord. Sabi mo pa sa isa naman, sabihin mo sa kanya, inabot ako ni Lord. At sa isa pa, sabihin mo, inabot tayong lahat. Amen. Palakpakan naman natin si Lord dyan. Okay? Next slide. Point number 2, ako ang katotohanan. Ito po, bold claim ni Jesus. Siya yung truth. Siya yung katotohanan dahil walang kasinungalingan sa Kanya. Lahat ng sinasabi niya, totoo. Sa panahong ito, punong-puno ng lies sa paligid. Punong-puno ng kasinungalingan. Kanino tayo aasa sa katotohanan? Sa GMA News ba? Sa ibang mga news channel ba? Hindi eh. Kay pastor ba? Kay leader ba? Tanging kay Jesus lang po. Now, itong claim na to ni Jesus, kailangan ho nating makita na kung saan, dahil si Jesus yung katotohanan, kailangan nating ilaban yung katotohanan na ito. Na ano? Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Tignan niyo po ngayon. Si Paul, pagdating sa mga taga-Colossae na mga Christians, sumulat po siya. Ang sabi niya, tignan niyo po ano, mag-ingat kayo. Huwag kayong maging biktima ng mga teaching na maganda lang pakinggan. Pero wala namang laman, kundi panloloko na galing sa tao at sa mga naghaharing espiritu sa mundo. Hindi galing kay Christ ang mga yun.
Now, anong ito ngayon? Yung sinabing biktima ng mga maling teaching. Ano tong maling teaching na ito? Against dun sa next verse na makikita natin. Next slide, tignan niyo po. Verse 9. Kasi makikita kay Christ, ano daw? Ang buong nature ng Diyos. Dun sa pagiging tao niya. So, what is the nature of God? Pag sinabing nature, kalikasan, ano nga yun? What makes God God, makikita kay Jesus. Sino ba si Jesus? Ano bang ginagawa niya? Ano ang buhay niya? Hindi pwedeng ang tao mag-claim that He is God kung tao lang talaga siya. Si Jesus, He claimed, before Abraham, chapter 8 ng book of John, I am, sabi niya. And makikita natin ngayon kung bakit. Sabi ni Paul, sa English po na version, sabi niya, for in Him the whole fullness of deity dwells bodily. Ang Diyos mismo, nasa pagkatao ni Jesus Christ. Kaya, yung triunity mga kapatid, next slide, it is really hard to grasp kasi si God yun eh. But the thing is, kailangan ho nating maintindihan na hindi naman ito sinasabi ni God na, sige, intindihin mo kung maigi. Pero ito, yung unity na yan, na nakikita mo in the Bible, ano ngayon yung response mo dyan sa ginawa ko para sa iyo at sa akin? Because in John chapter 3 verse 16, favorite verse nating lahat. Di ba? Isa yun sa favorite verse nating lahat. Anong sabi? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him will not but have, tignan niyo po that is the love of God sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya hindi yan yung Son lang may gusto na iligtas tayo. It is God Himself. The whole Trinity wants to save you and me. Amen? Next slide. Sabi po sa John chapter 11, sabi ngayon, di ba, kanina, sabi natin, na maniwala kayo sa sinasabi ko na nasa Ama ako at nasa akin ang Ama. Kung hindi daw, anong sabi niya? Tingnan nyo, sabi nating basahin. 1, 2, 3, go. Maniwala kayo sa akin dahil sa mga ginagawa ko. Okay, kung ayaw nyong maniwala sa akin, ako na to. Kung ayaw mo maniwala, tignan mo na lang lahat ng ginagawa ko. Then ano nga bang mga ginawa ni Jesus? Next slide. Nagpagaling siya ng mga may sakit. Kung may bulag, nakakita. Di ba? Kung may pilay, nakakalakad. Kung may bingi, nakakarinig. Now, etong mga bagay na to, ginagawa ni Jesus. Kahit ho sa kapanahunan ngayon, totoo ito. Pag tayo nagpe-pray sa may sakit, sa pangalan ni Perdibaga ba? Diba? Sa pangalan ba ni Presidente? Sa pangalan ba ng leader mo? Kaninong pangalan? Hindi po tayo nagpapagaling si Jesus talaga eh. Amen? Kaya sina Paul at ang iba pang mga apostles, nagpapagaling sila hindi sa pangalan ni Pedro, pangalan ni Apostol Pablo, hindi eh. Nagpapagaling sila sa pangalan ni Jesus. Next, ano pa? Ano pa mga ginawa ni Jesus na kakaiba? Nagpalayas ng mga demonyo. Mga naaanihan, lumalaya.
Yung mga feeling nila in bondage sila, hindi nila magawang magbago yung buhay nila sa addiction, sa ibang mga bagay, sinasaktan nila sarili nila, etc. Dahil sa kumikilos na demonyo sa kanilang buhay, nakakalaya sila lahat. Bakit? Sino ba magagawang magpalayas ng demonyo? Si Jesus. Because why? He has the authority. He is God. Kaya kapag nagpray ka at nagpalayas ka ng demonyo in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Di ba? Next slide. Tingnan natin. Ano pa? Ano yan? Bumuhay ng patay. At hindi lang yan po isang beses, meron pang si Jesus na binuhay. 'Di ba? Na anak ng isang babae sa ano. Marami pa siyang mga patay na binuhay. Ano pa? Next slide. Hindi lang mga pagpapagaling, bumuhay ng patay, ano pa? He turned the water into wine, tapos dito, nagpakain siya sa libu-libong mga tao gamit ang 5 loaves of bread at 2 isda. Kaya sabi ni Jesus, tignan nyo na lang yung mga ginawa ko. Kaya ba yung gawin ng isang tao? Next slide, ano pa? Di ba si Jesus, nung bumabagyo, ginising ng mga alagad. Sabi niya, hangin, tumigil ka. Di ba? Yung waves, tumigil ka. Ikaw ba nagawa mo nang patigilin yung storm? Kung nagawa mo na, sige, ikaw dun sa ano, papadalang ka namin doon sa gitna ng mata ng bagyo. Di ba? Si Jesus, kitang-kita ng mga disciples. Bakit sumusunod kay Jesus ang lahat ng ito? Because He is God. And the Father does what Jesus wants. Next. Sino dito nag-try? Lumakad sa tubig. Diba? Ganon din po ako noon eh. Nung bata, pagka, Lord, palakarin niyo rin po ako sa tubig katulad ni Peter. Pero pag gano'n ko, diba? Nahulog din ako. Hindi ako nakalakad eh. Pero nakalakad si Jesus sa tubig. Ito ba ay gawa ng tao? Tao ho ba? Hindi. Kaya sabi ni Jesus, maniwala na lang kayo sa mga ginawa ko. Sabi niya, ako ang daan. Number 2, ako ang katotohanan. Number 3 po, sabi niya, ako ang buhay. Now, ano po itong buhay na ito? Bakit niya rin po sinasabi ang mga bagay na to? Alam niyo po, nagpapaalam na si Jesus actually sa mga disciples niya. Verse 19, sa John chapter 14, sabi niya, sandali na lang at di na ako makikita ng mundo. Pero makikita nyo ako. Sabi niya ganun, ano? Mabubuhay din kayo kasi buhay ako. Sa araw na yon, malalaman yung nasa Ama ako, nasa akin kayo, at nasa inyo ako. So, nagsasabi na si Jesus, malapit na siyang iwanan niya po yung mga disciples. Now, tignan niyo po ito, no? Sa araw na yon, malalaman yung nasa Ama ako. Paano nga ba natin malalaman na kay God ang isang bagay? Kay God ba talaga itong bagay na ito, ganyan, no? Now, the thing is, si Jesus po, hindi po siya niresurrect ng isang tao or ng isang human being din.
Tulad ng ginawa niya kay Lazarus. Hindi po ganun si Jesus eh. What happened was, after 3 days, He rose from the grave. And kung hindi ho kinasihan ng Diyos or talagang sinaksihan ng Diyos itong ginagawa ni Jesus na demonyo talaga to, hindi to Diyos, no? Tao lang to, bakit pagagawing resurrected si Jesus? Kung para ito sa kasamaan. And makikita ho natin, baliwala yung pananampalataya natin kung nanatiling namatay si Jesus. Kasi bakit? Ibig sabihin, tao lang siya. Si Lazarus nung nabuhay, mga kapatid, namatay din ho siya. Tumanda rin siya at namatay. Si Jesus ho, namatay pero nabuhay at hindi naman siya tumanda. Ano nangyari? Umakyat sa langit. Now, makikita natin, ito yung proof mismo na kung saan tama yung pinaniniwalaan natin. Tama yung pinagkakatiwalaan natin. Dahil mismo si Jesus po, no? Yung mga sinasabi niya tumutugma sa kung saan nakikita rin ng mga disciples. And si Paul din po, mga kapatid, nagsabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 3 to 6. Anong sabi? Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day in accordance with the Scripture. Next, tignan niyo po. And that He appeared to Cephas, kay Peter. Then, to the 12. At ano pa? Then, He appeared to more than 500 brothers at one time. So, si Jesus po, hindi siya namatay. Na forever nang namatay. He was resurrected. Anong proof ng resurrection? Hindi po ito yung, parang nakita ko yung namatay kong mahal sa buhay, nagpakita siya sa akin. Remember nga, di ba, kahit si Thomas, pinakita pa ni Jesus yung pagkakapako sa kanya. Physical na nahawakan si Jesus, nakakasama nila. Hindi po may guni-guni lang na isang tao lang yung nakakita kay Jesus. Ilan? 500 plus. Kaya next slide, ito po yun. 500 people whom Jesus appeared to. And ang sabi rin sa book of Acts chapter 1, after ng resurrection ni Jesus, nagstay pa siya for a month. Halos isang buwan, no? At nakasama siya ng mga disciples, ng mga alagad niya. Now, next slide, hindi lang po ngayon mga alagad ni Jesus yung nagsulat tungkol kay Jesus at sa mga Christians, even mga hindi po Kristiyano, Romanong historians, sina Flavius Josephus, Tacitus, nagsulat about Jesus and yung mga Christians na nabuhay nung time na yan. Kaya kung makikita natin, hindi po ito haka-haka lang, gawa-gawa. Ang Bible po, hindi isang fairy tale na in a land far, far away. O, di ba parang ganun, di ba sa Star Wars, in a galaxy far, far away. Parang, hindi ganun eh. Kung hindi, makikita natin, ang Bible mismo, it is a narrative din ng mga experiences ng mga tao, how they communicate with God, naranasan din in the New Testament, makasama ng mga disciples ni Jesus, si Jesus mismo,
At totoo lahat ng sinasabi niya sa kanila. Kaya mga kapatid, ang tanong sa bawat isa sa atin ngayon, what is life? Its meaning and fulfillment. Kung totoo nga po ang lahat ng mga bagay na to, ano ngayon ang buhay? Anong ibig sabihin na mabuhay? Di ba? Kasi sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. What is life? And what is the meaning and fulfillment of life? Bakit ka nabubuhay? Ngayon, next slide. Again, ito po ipapakita ko sa inyo dahil ito lagi yung kasama sa theme, no? Pag nagpakilala si Jesus, He is the life. Yung life, dahil po nasulat sa Greek ang New Testament, dalawa pong klase ng life na word ang ginagamit. Isang bio, life that ends. Kaya may biology, di ba? It's a life that ends. Pero pagdating dito naman sa word na ginamit sa buhay, it is not a life that ends. Ano yun? Zoe. Meaning, fullness of life, eternal life. A life na kung saan kahit in the physical at maging sa kahuli-hulihan ng mundo, you can enjoy, you can have, experience the fullness na gusto ng Diyos maranasan sa buhay mo. Amen? And ang tanong ngayon, kung alam natin tong bagay na to na si Jesus yung life, source of everything, mga kapatid, kanino mo ibibigay at papagamit ang buhay mo? Kanino mo ipapagamit ang buhay mo? Bakit ka nagtatrabaho? Bakit ka nag-aaral? Para lang ba yan sa pamilya mo? Para sa anak mo? Para sa kapatid mo? Para sa future mo? Para sa pamilya mo o anuman? Para ba yan doon? But what if it take away sa'yo yung mga bagay na yon na precious to you? Or dumating ang panahon na wala na rin sila. Everything in this world, mga kapatid, nag-e-end. Walang forever. Pero tanging may forever lang kay Jesus. Kung gagawin po natin na tayo nagtatrabaho para kay Lord, hindi lang para sa pamilya natin, for sure, yung pagtatrabaho natin po, mga kapatid, tapat. Walang corruption. Bakit? Kasi merong mga iba, para sa pamilya ko, kaya kong gawin lahat. Kahit hindi maganda, kaya nilang gawin. Pero pag kay Lord, of course, kailangan nasa tama. Kaya kong gawin lahat, pero para kay Lord, kailangan yung tama pa rin. Amen? Kaya hindi magagawa ng isang tao na mangupit, magnakaw, pumatay, gumawa ng masama sa kapwa, kung para kay Lord talaga niya ginagawa isang bagay. Pag nag-iisa ka na lang, walang nakakakitang mata sa'yo. Sino ka nga ba? Ano yung ginagawa mo sa buhay mo? Or pwedeng, ikaw ngayon, you feel hopeless. Kasi yung mga inaasahan mo, tsaka yung parang feeling mo na buhay ka, kasama mo sila throughout your life, parang ngayon, parang humihina yung loob mo kasi wala eh. You feel hopeless about it. Everything will have its end. Pero the thing is, ang di mag-i-end ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya it's a great thing actually to fear God and love Him above all else. Amen? Sino dito ngayon, bibigay mo yung buhay mo para kay Lord? Sabay-sabay ho nating basahin to. Next slide. He is the I am. The way, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. The way, truth, and life. He is our all in all. Complete package. Bakit? What matters most, mga kapatid,
is our life din. Not just in here, but for eternity. Huwag lang tayo maging focus dito sa buhay natin sa lupa. Pero sa buhay din natin, panghabang buhay. Amen? Tayo po'y manalangin. Lord, we thank you. Dahil truly this day, pinakilala mo po sa amin na ikaw po ang maaasahan namin sa aming buhay. Ikaw yung pagmamahal na yon. Ikaw yung pagmamahal na yon, Panginoon, na tutulong sa amin para magawa po namin ang mga tama sa iyong mga mata. At ganoon din higit sa lahat, sundan ka po namin sa aming buhay. Lord, ang aking pong dalangin, magpakilala ka sa buhay ng aking mga kapatid na dumalo ngayon bilang the way, the truth, and the life. Kung ano man, Lord, yung panalangin nila, daing nila sa iyo. Sabi mo, kapatid, ngayon kay Jesus, lahat ng daing ng puso mo, mga gusto mong ipanalangin sa Kanya, this is your time. Nakikinig si Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Yes, Lord, pinapakinggan niyo po ang lahat ng mga dalangin ng aking mga kapatid. And according, Lord, sa iyong kalooban, tutugunin mo po ang lahat ng ito. Lord, maraming salamat sapagkat truly, nagpapagaling ka ngayon, gumagawa ka ng himala, at nararanasan namin, Panginoon, ang presensya niyo po sa aming kalagitnaan. Kaya Lord, wala po kaming ibang papupurihan kung hindi ikaw lamang. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Tayo magsabi ng okay, bago po tayo mag-Holy Communion, pwede po pakibaba muna saglit. Pwede hubang sa inyong katabi nyo, okay? Pwede hubang tanungin nyo sila ng dalawang question lang na to. No? Can we have a bit of sharing saglit? Okay? So far, anong pagpapakilala ni Jesus bilang I am? Yung tumimo sa puso mo. Naka-6 na linggo na po tayo. Okay? Ano sa mga I am na yun yung tumimo sa'yo? And then sa sermon ngayon, ano yung mensahe nito sa buhay mo? Mahirap ho walang kausap. Kausapin nyo ho yung katabi nyo. Okay? Eto si Tito Roy, walang kapartner. Partneran po ninyo. Eto yung isa pa dito. Tito Roy, dito sa ano. Yan. Ayan. Partner ho, ano? O si Lovely, sinong partner mo? Si Nanay, sa likod. Okay, sa taas. May partner na lahat. Ayan.